Magandang pinagpalang araw po sa inyong lahat. Ito po ulit si Father Bian Dulfo sa ating pong kwento ng buhay. Muli po, samahan ninyo ako sa pagbasa ng Gospel reading ngayon at ganoon din ang pagnilaynilay ng kaunti sa mga nilalaman po ng ating pagbasa. So magsimula po tayo. Ilagay natin ang ating sarili sa presence ng ating Panginoon. Damhin natin siya sa ating mga puso. Nandiyan po siya kasama natin. Magsimula tayo sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Manalangin tayo. Panginoon, lumalapit po muli kami sa inyo. Nagpapasalamat sa lahat ng mga biyayang patuloy ninyong binibigay sa amin. Inihiling po namin na pag-alabin ninyo ang aming mga puso at buksan ang aming mga isipan. Nang sa ganon ay makita namin ang iyong mga mensahe sa pagbasa po sa Ebanghelyo ngayong araw na ito. Hinihiling po namin lalong-lalo na ang mas malalim na respeto sa aming kapwa. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. A reading from the Holy Gospel according to Saint Matthew. Glory to you, O Lord. Jesus came to his native place and taught the people in their synagogue. They were astonished and said, "Where did this man get such wisdom and mighty deeds? Is he not the carpenter's son? Is not his mother named Mary, and his brothers James, Joseph, Simon, and Judas? Are not his sisters all with us? Where did this man get all this?" And they took offense at him. But Jesus said to them, "A prophet is not without honor, except in his native place and in his own house." And he did not work many mighty deeds there because of their lack of faith. My brothers and sisters, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Isang napakagandang ebanghelyo ang ating narinig ngayon na nagsasabi sa atin ng maraming mga bagay tungkol sa pwedeng maging pananaw natin sa mga bagay-bagay. Ang mga salita na siguro gusto ko pong diinan ngayon dito ay, "Is this not the carpenter's son?" Bakit po yun dumating sa akin? Kasi parang ito po ay nagpapakita sa atin ng napakalaking bias o kaya napakalaking prejudice. Dahil si Jesus ay anak lang ng karpentero. Dahil ang karpentero ay nagtatrabaho sa kanyang sariling pawis at kamay. At kung titingnan po natin, ipagpapatuloy natin siguro, hindi ba ito anak ni Maria? At ang kanyang mga kapatid na lalaki na pinangalanan po dito at mga babae ay nandito kasama natin. So saan siya maaaring kumuha ng ganitong karunungan? So makikita po natin na parang napakalaki na kaagad ng bias, ng prejudice sa ating Panginoon. At hindi lang yon, kung iisipin pa na siya ay pumunta sa kanyang sariling bayan. Pwedeng ito ay Nazareth. Pero ganyan ang tanong doon sa sa isang parte ng Ebanghelyo. Is there anything good that comes from Nazareth? So, parang napakababa ng tingin sa atin pong Panginoon.
Dahil siguro yung mga nakikinig sa kanya ay mga marurunong, mga may pinag-aralan, na siguro ay sama-sama sila sa eskwelahan o kung saan sila natuto, na siguro merong silang antas ng pamumuhay na siguro mas mataas kaysa sa karpintero o kaya sa mga nagtatrabaho sa pamamagitan ng kanilang sariling kamay. Siguro mga tao na pwede nating sabihin na mayaman, na may posisyon o kaya kapangyarihan. Na ito ngayon, si Jesus isang anonymous. Paano nila tatanggapin na magsasalita sa kanila na walang pinag-aralan, na walang kakayahan, na walang kapangyarihan, na walang posisyon, na ang antas ng pamumuhay siguro ay hindi papantay sa kanila. Alam niyo po, parang ganyan ang sinasabi sa atin ng ating Panginoon, lalo-lalo na kung tayo ay meron ng narating. Dahil sa ating pagsusumikap siguro, dahil sa ating pagpupunyagi, meron na tayong narating. Naging successful na tayo, nakapag-ipon tayo, nakapagpatayo tayo ng sarili nating bahay, maganda ang ating negosyo, meron tayong kotse, mataas ang ating pinag-aralan, at meron tayong posisyon sa pamahalaan o kaya sa community na para bang nahanda na tayo sa ibabaw. At kung minsan pwedeng maapektuhan ang ating pagtingin doon sa mga mas mababa kaysa sa atin. Parang nawawala ang ating respeto. Lalo-lalo pa kung kilala natin ang taong yun. Katulad ng mga kababaryo ng ating Panginoon. Parang they presumed that they knew Jesus and His family and His parents and His relatives. Dito po pala sa atin pong pagbasa tungkol sa kanyang mga kapatid na lalaki at babae. Alam po natin na si Jesus ay sulong anak ni Maria. So, pwede po natin interpret itong mga kapatid na ito ay kanyang mga close relatives, mga kadugo. Parang ganyan ang pag-iisip ng mga Hudyo na itong mga taong ito na close relatives po natin ay parang pwede na rin tawagin ng mga kapatid. So ano po ang sinasabi sa atin ngayon ng ating Panginoon? Na dahan-dahan tayo. Hindi lahat ng kapos ay mahirap. Hindi lahat ng walang pinag-aralan ay mangmang. Hindi lahat na walang kakayahan sa buhay ay hikahos. Hindi lahat ng walang kapangyarihan o kaya walang posisyon ay nasa ilalim. Misteryo or God's ways are mysterious. Na pwede na marinig natin sa mga taong ito ang karunungan ng Panginoon. Hindi ba't sinabi na nga ng ating Panginoon minsan, nagpapasalamat ako sa iyo, Ama, dahil inilihim mo ito sa mga marurunong at ibinunyag mo sa mga maliliit. Mga kapatid, lahat po tayo mga anak ng Diyos. Lahat tayo ay kanyang minamahal. At kung susuriin ng ating Panginoon ang ating mga puso, doon talaga natin makikita kung sino tayo, sapagkat walang nakatago sa atin.
pwedeng mayroon tayong mga sekreto na ayaw natin ipaalam sa iba. Pwedeng mayroon tayong mga ginagawa na gusto nating pagtakpan. Pwedeng mayroon tayong mga iniisip na siguro nakakahiya pag nalaman ng iba. So, ang sinasabi po sa atin is, maging bukas ang ating puso. Lalong-lalo na doon sa mga pagkakataon na sinasaliksik natin ang karunungan ng Diyos. Hinahanap natin ang kanyang message na gusto nating malaman kung ano ang katotohanan ayon sa paningin ng ating Panginoon. Sa mga kapatid, ito po ang hilingin nating grasya sa ating Panginoon. Ulit, mahal na mahal niya po tayo. At ulit, sasabihin ko rin, I love you very much. So, ingat po kayo lagi, lalong-lalo na sa COVID. Protektahan po natin ang ating sarili. Huwag tayo magpahawa. At pangalagaan tayo ng Panginoon. Bago po tayo magwakas, nais ko pong shout out ang ating mga kaibigan, lalong-lalo na si Aileen Lumeda, si Bagwis Vlogs, si Erlinda Festejo, si Charms at saka si Cheslove, si Editha Atienza at si James Pinabese. Sila po yung karamihan nagko-comment sa akin pong mga videos at palaging nanonood nito. So, isa-shoutout ko po kung sino ang patuloy at masugid na sumusubaybay sa ating pong mga videos. So, hanggang dito lang po ulit. God bless you all. God protect you. Bye-bye.